Tapos naana siya number 3 R. Oh. Sige po. Ito ay halo-halo. Pero isang set lang yan. Oh. Habang sigula pa lang. So ayan na guys, kakapit na natin. Midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. That's tequila with some salt and lime. Oh my, am I all? Mga araw. So ngayon guys, ang gagawin natin ngayon basic and pointers tayo ng piston ring. So magkakabit tayo ng piston. Ito yung piston ring guys. So by numbering din yan or by marking. So ituturo natin sa inyo kung ano yung mga basic tsaka pointers. So nandyan si Chip, siya magtuturo sa inyo. Simpleng mechanism lang para malaman nyo yung dapat isa lang lang. Nagbubukod-bukod natin yung rings, especially yung first ring, second ring, and third ring, which is yung O-ring. So yun yung magbibigay ng supply ng oil. So yung second ring, yung sa compression, yung scraper, and then yung sa first ring naman is yung sa compression. Okay? So ayan na, binubukod-bukod niya na para masigurado natin yung ano. So ito yung marking guys, kung kikita niyo either letter or number. So yun ang tantandaan nyo lagi. Ayan o, may letra na R. So ibig sabihin yan yung top, dyan yung nakatapat sa taas. Okay, para hindi kayo malito. Yun yung basic tsaka pointer. So bago nyo ikakabit, kailangan nyo munang sukatin. Tulad dito, isusukatin natin, gamit natin yung second ring. So ayan, makikita nyo susukat yan. Papasok ganyan pag salpak ng ring. Gamit kayo ng piston. So ang problema is walang clearance. So ibig sabihin hindi yan pwede ikabit. Bakit? Kasi nga walang clearance. Tingnan nyo mabuti. Ayan o. Kita nyo halos wala siyang space. Tama-tama lang siya pumasok. So wala siyang clearance. So mahirap yan. Mag-overheat yan pag ganyan ng sistema. So anong gagawin? So gagawin natin, nalagyan natin ng clearance yan. So mabawasan yung dulo ng kanyang piston ring para magkaroon ng clearance. So mostly nilalagay ko dito ang clearance is mga ganitong engine is mga 8. Nagtry ako dati 8 yung clearance, nilagay ko 8. 6 ang nangyari, mahirap na mag-overheat siya. So kailangan mga 8 to 10 kung mas maganda, dahil kung may mas magandang laro ang piston ring, mas maganda yung sipa ng tension between piston ring and then yung liner. Kaya makikita nyo wala talaga siyang clearance, 0-0 talaga siya. So pag kinabit nyo yan, so pag uminit yung makina, magkakaroon siya ng heat. So mangyayari, mag-expand yung bakal mo. Pag expand ang bakal mo, sasabit na siya. So overheat na siya kasi wala na siyang laro di ba? So kailangan niya may clearance yan, mga 8 to 10, pinaka the best. The more na nagpi-play ang piston ring, the more na gumaganda yung takbo ng compression sa loob ng combustion chamber. So yan yung tandaan nyo guys. Tapos ang clearances niya mula sa taas sa punta sa gitna hanggang sa ilalim para makuha nyo yung tamang setting. Yun yung mga pointers tsaka basic niya na dapat yung tandaan. Okay? So magbabawas mo kami. Bawas mo na kami tapos balikan natin ito kami konti. So nakapag-scrape na kami, nabawasan na namin, hindi na natin na videohan, medyo busy. Pero ayan guys, nabawasan na namin 8, sinukatan na namin. So tingnan natin uli kung ano yung ginawa ni Chip, kung paano niya na setting. So tara, tingnan natin. So ayan na guys, makita nyo meron na siyang clearance compare mo kanina. Ayan o, di ba? So nasa 8 yan guys, sinukatan namin yan. Okay na yan. So okay. So ngayon guys, paliwanag natin sa inyo paano magkabit ng so itong number, yan Brad, number. Yung number nakaharap yan sa uno, sa piston 1. So titingnan mo yan, merong arrow. Ibig sabihin yan, tama to, set up to. Yung number na yan, titingnan sa block. Sorry. So ayan, ito yung uno, piston 1. Ito naman yung nakabitan ng snout, number 1. So dapat nakaganon siya. O, kaya yung connecting rod, yung may number o pangalan, nakatapat yan doon. Tapos yung piston naman, ito, nakatapat naman nandoon. So mamaya titingnan natin kung ano mangyayari pag nakapit na to. Sige, balik tayo. Gawin natin dahil okay na. So let's do the engine. Piston na rebuild na. Kasama na yung ring. Pagkatapos yan, ikakabit natin dandahan. So unang kinakabit ni Chip is yung O-ring o yung third ring. Okay? Pagkatapos yan, dire-diretso na yan, second ring and then first ring. So yun lagi yung tatandaan guys bago kayo mag-assemble ng setup ng piston assembly. So kailangan nyo munang sukatin yung ring
para hindi kayo mamali. Kasi kung mamali kayo, mahirapan na yun. Mag-overheat yung makina, sasakit yung ulo nyo dahil puro na gastos at mag-overheat talaga yun. So after nyo ma-resetting talaga, lahat set up na. So bago nyo na ikabit guys yung tinatawag na piston. Okay? So tara, let's go. So ayan na guys, sinakabit na namin yung setup nya. So at least nakita nyo na yung basic tsaka pointers. So kabit na natin yung piston, and then kabit na natin yung kanyang tinatawag na piston cap. Okay, pagkatapos yan, dire-diretso na yan. So fast forward natin guys para makita nyo kung ano yung pagkakayari. Tara, let's go. Okay, so almost done na, 100% nakabit na lahat, so pwede nang takipan yan. Ngayon meron akong ipapakita sa inyo. Ito yung bomba pala ng oil pump, yan. So supply yan ng bomba papunta doon mismo sa engine na oil system. Okay, so almost done na guys. So silipin natin yung piston, kung ano yung pagkakatapat-tapat. Tingnan natin mabuti. Pagmasan nyo guys yung marking, yung arrow na yan, nakaharap yan sa mismo sa front ng engine. So 1, 2, 3 ang piston yan, siya nakaharap yan. So yan ang pinakita ko sa inyo kanina na marking, dapat nakaharap siya doon mismo sa crankshaft pulley. Okay, so yun ang tatandaan nyo, yun ang basic tsaka pointers kung magkakabit kayo ng piston. So dapat hindi kayo mamali, kasi kung mamali kayo, pag ikot nyan, yung counterweight magka-alcontra yan, so may posibilidad na mabali yung mismo yung connecting rod. So iingatan yan guys, yun ang mga basic tsaka pointers. So yan na, kinabit na natin ng oil seal. So dire-diretso na yan guys. At least nakita nyo yung mga simpleng bagay na tip natin na hindi yan natuturo ng ibang mechanic. So ito nga ginagawa natin, ikalaman na may bagay sa lahat. So yan guys, so maraming salamat sa inyo. Shout out sa mga sumusuporta sa akin, sa mga mekaniko, yung mga beginner at mga unit owner, especially sa mga nagtitiwala sa Hado technology treatment. So maraming salamat sa inyo at patuloy kayo nag-order sa akin. So nagtitiwala, maraming salamat sa inyo. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.